Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po Lito si Ray, ng Panabo, Davao del Norte. Nagkaroon po ako ng bagong hobby, paglalaro ng airsoft. Dahil nga sa hobby na ito ay napasali ako sa isang grupo at nagkaroon na rin ng mga kaibigan. Shoutout po muna sa grupo ko na Team Ragnarok at sa mga implant boys na Team Bolita sa Team Jelly. Buwan nun ng Oktubre nung sumali yung team namin sa isang charity airsoft game. Inorganize namin po ito ng isang kilalang politiko doon sa katabing bayan. Naglalaro din kasi ito ng airsoft. Yun namang kikitain sa airsoft event ay ibibigay naman sa mga nasalanta ng pagbaha. Ibibigay rin ito sa isang bahay ampunan at sa home for the aged. Nasa 10 team po kaming lahat nakasali noon. 2 araw din yung event at sa bawat araw ay iba-iba rin yung game site. Yung unang game site ay sa isang lumang bahay na pagmamay-ari ng gobyerno. Medyo nakakatakot kung titingnan yung lugar. Pare-pareho kasing itsura ng bawat bahay. At halata din na wala nang tumitira dito. Medyo madamo din yung lugar. Napuntahan na rin ito ng isang vlogger na si Master Gala. Mahilig din kasi itong nagpupunta sa mga abandonado o haunted na lugar at pati na rin sa mga sementeryo. Yun po lagi yung content na mga vlog niya. Yung isa namang game site ay nasa 200 meters lamang yung layo. Madali lang lakarin. Isa itong abandoned resort. Merong makikitang 2 lumang swimming pool na yung isa ay pangbata habang yung isa naman pangmatanda. Merong tubig yung pool. Malumi nga lang at nilulumot na. Katabi naman ng pool ay yung pinaka-building. 2-story po ito. Magulo at sira-sira na rin yung loob ng building na yon. Tinubuan na rin ng mga iba't ibang halaman yung labas at loob ng building. Gaya dun sa lumang pabahay. Para sa akin ay mas nakakatakot yung abandoned resort kesa dun sa babahay. Hindi hamak na mas creepy talaga tingnan yung resort na yon. Ganun pa man ay bagay na bagay naman yung 2 game site para paglaruan ng airsoft. Marami kasing pwedeng pagtaguan at bagay rin yung lugar sa Jungle War Games na gustong-gusto ko naman. Masaya at maayos naman na natapos yung unang araw ng event. Iba't ibang game modes naman yung ginawa namin noon. Kung naglalaro kayo ng airsoft at Counter-Strike at siguro pamilyar kayo sa sinasabi kong game modes. Dahil 2 araw yung event ay minabuti namin na dun na lang matulog sa venue. Nag-set up na ako ng duyan habang yung ibang kasama ko nag-set up na rin ng mga tent. Naging mas intense naman yung laro namin sa 2nd araw. Ang game site namin noon ay sa abandoned resort. Sa sobrang intense nga ng mga laro namin ay may mga member ng 2 grupo pa yung muntik na magsuntukan. Yung pinag-awayan naman nila ay yung hindi pag-call ng hit ng isang player. Buti na nga lang at naawat ang mga ito ng mga organizer. Dito din namin ginawa sa game site na ito yung game mode na gustong-gusto ko. Ito ay ang Team Deathmatch. Bale, pabilisan po ito na ma-wipe out yung kalabang team. Talagang in-enjoy lang ho talaga namin ng team yung buong araw ng event nun. Hapon na rin nung natapos lahat ng games, pati rin awarding. Naka 3rd place lang kami pero okay lang naman. Mahalaga ay nag-enjoy lahat lalo na mga first time lang sa group namin na sumali sa airsoft event. Biglang nagkayayaan na mag-inuman yung group namin at yung ibang grupo. Pinili ko na hindi sumama. Nag-usap kasi kami ng kagroup ko na si James na pupunta kami sa bahay nila para ipatingin yung airsoft rifle ko. Nahulog ko kasi ito nung naging intense na po yung game. Nung ginamit ko ulit ay bigla na lamang hindi na ito gumagana ng maayos. Nasa bahay kami nila James noon habang binabaklas at sine-check up niya yung sira ng airsoft rifle. Nabigla na lang dumating yung kagrupo namin na si Francis. Sakay siya noon ng scooter niya na Yamaha.
Kaya ito napapunta ay dahil tinatanong niya kung nakita ba namin yung belt bag niya na kulay green o camouflage. Sinagot ko naman na wala akong nakita at hindi ko rin ito napansin. Ganon din yung sagot ni James. Tinanong na rin pala ni Sir Francis yung mga ibang kagrupo namin pero wala din daw silang napansin nun. May hinala naman siya na baka naiwan niya ito doon sa game site na pinaglaruan namin ng airsoft. Ilang beses niya rin kasi itong tinanggal para madali niya makuha yung mga magazine. Sobrang importante din daw yung laman ng belt bag niya. Andun yung susi ng isa niyang kotse. Tapos naroroon pa yung mga credit cards, pati na rin yung 2 GoPro. Bukod doon ay naroroon din sa bag yung less lethal tactical revolver airgun niya na galing pang Germany. Nagsabi bigla si Sir Francis na baka pwede namin siyang samahan pabalik doon sa game site at hanapin yung belt bag niya. Medyo naawa na ako dito kay Sir Francis kaya sinabihan ko na rin si James na sumama na para mabilis namin ito mahanap. Inihanda naman niya kaagad yung motor. Umangkas na rin ako sa motor ni James. Medyo maliwanag pa nung narating namin yung site. Naabutan pa nga namin yung mga ibang marshal at mga tanod na nagliligpit na mga ginamit sa events, pati na rin yung tent nun. Sakto namang papaalis na rin ang mga ito. Tinanong muna namin sila kung may nakita silang belt bag o kung may nag-surrender ba sa kanila ng nawawalang gamit. Sagot naman nila, wala daw. Hindi nagtagal ay umalis na rin ang mga ito. Sa puntong yun ay kami na lamang 3 yung naroroon sa lugar. Una muna naming pinuntahan yung mga lumang pabahay. Tinungo namin yung mga lugar kung saan naalala ni Sir Francis na tinanggal niya yung belt bag na ito. Dumating din sa punto na iniisa-isa namin yung loob ng mga lumang pabahay. Matagal din kaming naroroon hanggang dumating sa punto na magtatakip silim na. Nang masiguro namin na wala doon yung belt bag, sunod naman naming pinuntahan ay ang abandoned resort. Nilakad lang namin yon. Habang papalapit kami sa lugar, may natanaw kaming 2 tao na lumabas mula doon sa resort na yon. Yung isa ay medyo maliit na parang unano. Yung isa naman ay may hawak-hawak na bag na parang lagay ng damit. Maya-maya pa, napagtanto ko na kakilala ko pa yung may hawak ng bag. Binati ko ito. Ala, kayo po pala Mang Nestor. Ang tagal na ho nung huli tayong nagkita. Dito ko lang pala kayo matatagpuan. Kamusta po kayo? Hindi ko na ata kayo napapansin sa barangay. Nagdadrive pa rin po ba kayo ng tricycle? Teka, galing po ba kayo dyan sa loob ng abandoned hotel? Sunod-sunod kong tanong kay Mang Nestor. Okay lang naman ako, Ray. Tagal na rin mula nung huli nita nakita. At huling pasyal ko sa barangay natin. Andun pa rin yung tricycle ko, pinapagamit ko sa bayaw ko. Biglaan kasing nagkaroon ng racket eh. Ito nga yung pagbabantay sa abandoned resort na yan. Pero dati yon, hindi ako nagbabantay ngayon basta mahabang kwento. Bumalik lang ako para kunin yung natitirang gamit ko. Teka nga pala, pakilala ko muna sa inyo tong kumpare ko. Si Dagul. Maghay ka naman pare. Ano nga palang sadya niyo papasok kayo ng resort dito? Tanong ni Mang Nestor. Dito na nga namin pinaliwanag na sasamahan namin yung kagrupo namin na hanapin yung nawawala nitong belt bag. Naitanong pa namin kay Mang Nestor kung may nakita silang bag na kulay green o camouflage. Pero wala, at tanging hindi nila napansin yung sagot nila noon. Pumorma bigla na parang may ibubulong sa akin si Mang Nestor sabay sabing, alam nyo, mas mabuti siguro kung kaya naman ay ipagsabukas lamang ninyo yung paghahanap dun sa bag ng kasama nyo. Kung yung may araw na, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa inyo dyan sa loob Pwedeng may mangyari sa inyo na masama. Masyado na rin delikado lalo na ngayon at papagabi na. Pero kung talagang mapilit kayo bilisan nyo na lang yung paghahanap. Basta wag na kayo magtagal dyan sa loob Ha? O siya, lalarga na kami ng kumpare ko. Pupunta muna kami ng terminal. Ingat kayo. Kagad na naglakad na noon si Mang Nestor at itong kumpare niyang si Dagul.
Ramdam ko talaga sa punto na yun na may gustong sabihin sa amin si Mang Nestor pero para bang may pumipigil sa kanya. Hindi ko na rin ito binigyan pa ng masyadong pansin. Kibit balikat lang tapos nun pumasok na kami sa loob. Una muna naming pinuntahan ay ang parte ng swimming pool. Gaya ng sabi ng mga kakilala ko at kaibigan ay totoo pala talagang medyo nakakatakot yung parte na yon. Lalo na pagka madilim o paggabi na. Yung itsura kasi nito ay kagaya lang doon sa mga nakikita ko sa mga horror movies. Dumagdag pa sa pagiging creepy ng lugar ay ang mga patay na punong kahoy sa paligid. Medyo nandiri din ako doon sa tubig ng mga swimming pool. Bukod kasi sa mabaho, sobra din itong itim. Meron ding lumulutang na mga basura at may mga patay na hayop na lumulutang sa pool. Naaagnas na rin ang mga ito. May naaamoy na rin kami na parang dumi gaya ng sa hayop o tao pero hindi din kami sigurado. Ganun pa man ay umikot lang kami sa paligid para hanapin pa rin yung belt bag ni Sir Francis. Medyo nagtagal din kami ng konti doon hanggang sa tuluyan na ngang gumabi. Nagpasya na rin kami na doon na lang sa pinaka-building maghanap. Mas madilim naman doon sa may building pero hindi din masyadong nakakatakot. Hindi kagaya doon sa pool. Hindi pa siguro kami nagtatagal sa paghahanap ng sinabi bigla ni Sir Francis na meron daw kwarto doon sa may second floor, yung pinagbihisan niya. Hinubad niya daw lahat ng gamit niya para magpalit ng t-shirt. Baka naroroon umano ang bag na yon. Dumiretso na rin kami kaagad patungo sa second floor. Yung tinutukoy ni Sir Francis na kwarto ay dun banda sa may minibar. Sira-sira na rin ang itsura ng minibar na yon. Katabi naman ito ay isang lumang piano na inaalikabok at inaanay na rin. Doon lang din sa likod ng minibar yung tinutukoy ni Sir Francis na kwarto. Bukas na yung pinto ng datnan namin. Sabay na rin kaming pumasok. Napagtanto namin na para palang maliit na function hall yung kwarto na yon. Maraming sirang mesa at upuan yung nagkalat sa paligid. Hinawi naman namin isa-isa yung mga yon. May tinanggal kami ng isang malapad na plywood. Nagulat naman kami kasi sa ilalim nun ay andun pala yung nawawalang belt bag ni Sir Francis. Sa sobrang saya nga ni Sir Francis ay napasigaw ito. Labis-labis yung pagpapasalamat niya at nakita na namin yung bag. Sabay-sabay na kami noon na lumabas ng kwarto. Ang hindi namin inaasahan sa punto na yon, sabay-sabay din kaming makakaranas ng mga iba't ibang katatakutan. Yung unang nangyari, habang nag-uusap kami sa labas ng kwarto, biglang sumara ng ubod na lakas ang pintuan. Alam mo yung parang sinipa o tinulak ito mula sa loob. Nagulat kami sa nangyari nun. Kaagad naman itong pinuntahan ni Sir Francis yung kwarto para subukan ulit itong buksan. Nahirapan siya gawa ng bukod sa medyo may kabigatan din yung pinto na ito, ay sumasabit pa yung pinakailalim ng pinto sa sahig. Nung tuluyan na nga niya itong buksan, nagtanong siya ng, "May tao ba dyan?" Pero walang sumasagot. Napagtanto namin na wala rin palang bintana yung kwarto na yan kaya napaka-imposible na hangin mula sa labas yung may gawa ng biglang pagsara ng pintuan. Kahit hangin siguro, mahihirapan gawa ng medyo may kabigatan rin talaga yung pinto. Sa kabila naman nun ay sinabihan na lamang ni James si Sir Francis na wag na lang pumasok ng kwarto at umalis na kami kaagad. Nagtungo muna kami sa may minibar. Humanap muna ng lamesa sa Sir Francis. Tapos ay doon niya nilagay yung bag. Titingnan muna daw niya kung kumpleto pa daw yung loob nun. Walang ano-ano. Habang sinisilip na namin yung loob ng bag, ay may bigla na lang bola ng volleyball yung tumatalbog at gumulong papunta sa pwesto namin. Konti lang yung hangin dun sa bola. Galing naman yung bola sa parte kung saan may madilim.
Hindi na ako nagdalawang isip na kunin yun at iniangat ko ito. Maya-maya ay bigla kaming natigilan dahil may nagsabi bigla ng, "Ibalik mo dito yan. Sa akin yan." Boses ng batang babae yung narinig ko. Bigla-bigla ko nalang nabitawan yung bola dahil sa gulat. Narinig niyo ba yun? Parang boses bata. Multo ba yun? Ewan pre, baka multo nga. Katakot ng boses. May multo nga talaga dito sa resort na to. Sabi pa ni James noon. Hindi siguro multo yan, baka may tagalabas lang na nagpaprank sa atin. Tinatakot lang tayo. Sagot naman ni Sir Francis noon. Nagpresenta na ako na ako na lamang yung pupunta sa parte kung saan galing yung bola at yung narinig namin na boses. Hiniram ko muna yung dalang flashlight ni Sir Francis. May kinuha akong kapirasong kahoy sa gilid na parang 2x2. May parte doon kung saan may madilim na pasilyo. Iniwan ko muna sa minibar sina Sir Francis at James. Naisip ko na baka sa dulo ng pasilyo na yon ay doon nagtatago yung nagpaprank sa amin. Hahampasin ko yun ng daladala kong kahoy tapos magkukunwari na lamang na hindi ko alam na nagpaprank sila. Para na rin maturuan sila ng leksyon na masama yung nananakot. Nang malapit na ako sa dulo ng pasilyo, ay bigla-bigla na lamang may 4 na bata yung dumaan sa harapan ko. Walang damit pang itaas yung mga bata na yon. Bukod doon ay madungis din yung mga katawan nila. Para silang nahulog sa putikan. Ganun na ganon. Tumatakbo sila hanggang doon sa may dulo, kung saan may banyo. Pumasok silang 4 sa banyo ng pambabae. Naisip ko na baka ginagamit lang nung nagpaprank yung mga bata para takutin kami pero sorry na lang at hindi ako natakot. Sisiguraduhin ko rin na tuturuan ko ng leksyon yung may kagagawan nun. Pero ang hindi ko inasahan, nung papasok na ako sa banyo ng babae, bigla-bigla na lang nawala yung sinusundan kong bata. Sobrang imposible nun. Gawa ng halos lampas 1 metro na lamang yung layo dun sa mga bata. Tapos bigla-bigla na lang silang nawala sa banyo. Maliit lang yung banyo, kaya madali maghanap sa loob. 2 yung cubicle. Tiningnan ko yun isa-isa pero wala talaga. Dito ko napagtanto na marahil hindi tao ang nakita ko. Kagad na akong bumalik doon sa minibar. Sinabi ko sa 2 kong kasama na totoong may multo sa resort. Habang naglalakad naman kami pababa ng hagdan patungong ground floor ay bigla-bigla na lang tumugtog yung piano na nasa tabi ng minibar na yon. Yung tinutugtog pa. Twinkle, twinkle, little star. Inilawan naman namin yung piano pero laking gulat namin dahil walang ibang tao doon. At kusa lang talagang gumagalaw yung mga pindutan doon sa piano. Sa puntong yon, kanya-kanya na kami ng takbo pababa. Nang malapit na kami sa pinakalabasan ay bigla na lang ba'y bumagsak galing sa kisame sa harapan namin. Yung binagsakan naman ito ay mga naipong mga tela na tinambak lang sa gilid. May figura na animoy bata yung dahan-dahang tumatayo nun. Dahil sa gulat ko, ay bigla na akong napasigaw at napaatras. Doon na biglang nagsalita si Sir Francis ng, "Ray, yuko!" Itinutok na pala ni Sir Francis yung less lethal tactical airgun revolver niya doon sa papatayang figura ng bata. Galing naman yun doon sa belt bag niya. Yung bala na gamit namin doon, Sir Seth, ay gawa sa pepper ball. Pag tumama at sumabog yon, may lalabas na parang pulbos na sobrang hapdi pag natamaan yung mata at bibig. Nasa 4 o 5 bala ata yung naiputok ni Sir Francis. Lahat yun ay sapul doon sa mukha at katawan. Kasunod nun,
ay bigla na lang nagsalita yung figura ng bata. Aray ko, ang sakit. Aray ko, ano ba yan? Ang sakit sa mata. Aray! Napagtanto ko at maging ng aking mga kasama na yung nagsalita pala ay yung pinakilalang kumpare ng Mang Nestor, si Mang Dagol. Nakita ko na nahihirapan siyang huminga nun. Kaagad ko naman siyang kinuha tapos kinarga na parang bata. Kailangang mabanlawan kaagad ng tubig yung mata at bibig niya. Wala akong alam na pwedeng pagkunan ng tubig kaya naisip ko na lamang na pumunta doon sa may swimming pool. Dala na marahil ng pagkataranta at sa dilim ng paligid, ay hindi ko masyadong natingnan yung dinadaanan ko. Bigla akong natapilok at dahil doon mula sa pagkakarga ko ay naihagis ko bigla si Mang Dagol. Tubalbog muna siya doon sa semento tapos paggulong na itong patungo doon sa pool. Iniangat na ni Mang Dagol yung kamay niya na parang nalulunod. Tulong-tulong naman kami ni James at ni Sir Francis na makuha si Mang Dagol doon sa napakaruming pool. Hindi naman nagtagal nakuha din namin ito. Walang iya kayo. Papatay niyo ata ako. Sakit-sakit ng katawan at mata ko tapos nahulog pa ako dito. Hindi na kayo naawa. Kami naman ay panay yung paghingi ng sorry doon kay Mang Dagol. Pinaliwanag namin na nagkagulatan lang. Hindi namin sinasadya yung nangyari. Maya-maya ay dumating na rin si Mang Nestor. Niyaya na kami nito na pumunta doon sa parte ng resort na may hose ng tubig. Doon na rin namin binanlawan ng mabuti si Mang Dagol. Medyo natawa pa nga kami. Para kasing itsura ng baboy na pinapaliguan si Mang Dagol doon. Sinabi sa amin ni Mang Nestor na bigla daw nagaya itong si Mang Dagol na bumalik sa resort. Para daw tulungan kami na hanapin yung nawawalang bag. Hindi na nila kami naabutan din sa may swimming pool kaya nagkahiwalay na sila. Imbis naman na hanapin kami ng Dagol ay bigla daw itong pumunta sa isang kwarto kung saan niya nilagay yung mga naipon niya mga bakal at mga rolyo ng wire ng kuryente. Galing naman daw po yung mga bakal at mga wire doon din mismo sa abandoned resort. Sabali parang may ginagawa palang illegal na pagnanakaw yung Dagol. Kasalukuyan namang daw inililipat ni Mang Dagol yung mga naipon niya doon sa kabilang kwarto para hindi namin makita. Hanggang doon na nga siya nahulog sa inaanay na sahig at lumusot ng kisame. Sa isip ko talaga noon ay tama lang siguro yung nangyari dito sa kanya. Karma na rin ito, lalo na't alam namin na may illegal pala itong ginagawa gaya ng pagnanakaw. Kinuwento din sa amin ni Mang Nestor na kaya pala siya umalis sa pagbabantay ng resort at hindi na daw nito kakayanin yung iba't ibang pagpaparamdam sa lugar. Madalas nga daw niyang maramdaman yung mga iba't ibang boses na umiiyak at sumisigaw sa loob ng building ng resort na yon. Gabi-gabi din ay naririnig niya na may pagdadabog. Nakakita din daw siya ng mga bolang apoy na umiikot-ikot dun sa loob ng building. Bukod pa doon, ay may nakita na rin siya mga bata na naglalaro tapos biglang nawawala at mga aparisyon ng mga babaeng nakabelo na umiikot sa paligid ng resort na yon at kung minsan ay tumatagos sa pader. Pinaka nakakatakot naman niyang karanasan ay nung isang gabi habang umiikot siya at pumupunta siya doon sa may bandang swimming pool. Meron siyang nakita na isang figura ng taong nakahubad na dahan-dahang umaahon doon sa pangmatandang pool. Balot umano ng lumot yung buong katawan niya. Tapos na bigla itong bumagsak. Panay naman daw yung tanong ni Mang Nestor kung sino yung tao na yon. Pero hindi daw ito sumasagot. Bigla na lamang umanong pumorma ito ng parang pagapang at dahan-dahan itong gumalaw patungo kay Mang Nestor. Sobrang pambihira yung nakita niya at hindi niya inasahan yung nangyari. Dala na rin ang takot niya doon asa nilalang na yon. Ay bigla na lang siyang napatakbo at umalis na ron sa lugar. Kinabukasan ay nakita na lamang niya na namatay na yung mga alaga nitong aso, pati yung pusa. Sa punto din na yun ay nagdesisyon na nga si Mang Nestor na wag nang bumalik sa resort
at nagpaalam na siya sa kanyang amo. Dahil sa mga karanasan namin at maging yung mga naikwento ni Mang Nestor, kumbinsido na ako na may nagpaparamdam talaga sa lugar na yon. Kung darating ulit yung panahon na yon, na yung resort ulit yung gagamiting game site, siguro magdadalawang isip na ako. Okay lang siguro kung sa umaga kami maglalaro at marami pa kami. Pero kung hanggang gabi na yung laro, pass muna ako. Mapagpalang araw, Sir Seth. Isa din po ako sa mga tagapakinig ng mga kwento nyo. Gusto kong ibahagi ang aking mga karanasan nung nasa lumang bahay pa kami nakatira. Pangalanan niyo na lamang po akong Shine. Totoo ko pong pangalan. 17 taong gulang. Taga-Occidental Mindoro. Bago ko simulan ang kwento ay hindi ko po pinipilit na maniwala ang mga makakarinig ng aking mga karanasan. I-describe ko muna ang aming lumang bahay. Nakaharap ito sa daan na hindi sementado. Hindi din kalakihan ang bahay namin. Ang dingding ay pawid ay kalahati po nito. Plywood. Ang bubong namin ay pawid. Sa likod naman ay may kusina. Konektado ito sa bahay namin. Bali sa loob ng bahay ay may 2 kwarto. Yung isa ay nasa tabing sala. At yung isa naman, nasa tabi ng imbakan ng mga washing at iba pang gamit. Sa likod bahay naman po ay may kulungan po kami ng baboy. Sa harap ng kulungan ng baboy ay may puno ng mga langka at sa tabi naman po namin ng bahay ay may malawak na lupa sa pinapatayuan namin na bago naming bahay noon. Sa gilid naman ng pinapagawa ay mga kanal na malapit lang sa bundok. Nasa kusina ako noon nang narinig kong umiiyak ang mga baboy. Kaya ako kumuha ng pagkain nila na nasa ilalim ng lamesa. Nang papalabas na ako sa pintuan, bigla akong nakakita ng puting anino. Kasunod ng itim na anino na kung hindi ako nagkakamali, parang kahugis ng batang nasa 2 taong gulang na tumatakbo sa taniman ng kamote ni Papa. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Pero bigla akong natigilan dahil sa tabi ng puno ng langka may nakita akong babaeng nakalutang. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, malabo ang mukha niya. Hindi ako makagalaw nang makita ko yon. Kaya pala umiiyak ang mga baboy dahil may nakikita sila noon. Walang ano-ano ay tinapik ako ni nanay. Bago lang ako nabalik sa Oirat. Hindi ako nagkakamali. Hindi ako namamalikmata sa mga nakita ko noon. Pangalawang karanasan. Sa bahay namin ay naglalaro po kami ng tagu-taguan. At sa sala naman ay nagiinuman sila Papa at yung kaibigan niya na foreman. Nang makatago yung isa kong pinsan na babae at isa kong kapatid na babae, nakita ko sila sa gilid ng mata ko na tumatakbo sa imbakan ng mga gamit. Nang magsimula na ako maghanap, papunta na sana ako doon nang bigla akong nakakita ng mata na parang umiilaw sa dilim. Nakasilip sa butas. Nakasilip sa butas ng dingding doon banda sa tabi ng higaan. Tapat ng washing namin. Nakapatay kasi yung ilaw kaya napagpasyan kong gulatin sila. Nang papalapit na ako, napagtanto ko na walang nagmamay-ari sa mata na yon. Walang tao doon. Kaya nagmadali na akong tumakbo papunta sa sala. Nakita ko ang 2 kong pinsan at kapatid na babae nanonood ng TV. Kinilabutan ako noon at tumabi na lamang ako sa kanila. Nanahimik na lang ako.
Sumunod na karanasan ay nagbubungkal ako sa tanim ni Papa ng kamote dahil may mga laman na rin ang mga ito. Malapit lang ito sa kanal sa bukid. May kausap si Papa sa labas nang makarinig ako ng maliit na boses na nag-uusap. Hindi ko maintindihan yung mga pinag-uusapan nila. Sigurado ako na galing yun sa kanal kaya umalis na ako. Dahil natatakot na ako sa maliliit na boses na yon. Makalipas ang ilang araw ay napapansin kong kumukulubot yung balat ko. Yung parang katulad ng sa matanda. Yung siko at tuhod ko ay mahapdi na nangangati. Kaya napagpasya ni Papa na dalhin ako kay Lola na isang albularyo. Nang pasakay na kami ng tricycle nun, parang ayaw kaming paalisin. Ayaw umandar at parang may pumipigil kaya tinulak na lamang ni Papa at Tito yung tricycle. Nang makalayo kami sa bahay at nang sinubukan ni Papang paandarin yung tricycle umandar to kaya dumiretso agad kami kay Lola na may alam sa panggagamot. Nang makarating ay nakita namin si Lola sa labas at nag-aantay. Pinapasok kami nito sa bahay niya. Hindi pa namin sinasabi kung ano ang sadya namin doon. Pero parang alam na niya. Hinanda niya yung mga gamit niya at nagsimulang mag-orasyon sa harapan ko. Pinahawak niya sa akin yung tawas o kamangyan, kung tawagin na ginagamit sa panggagamot. Kumuha siya ng luya. Pinahid sa siko at tuhod ko. Para akong nilapatan ng baga sa balat nun, sa sobrang init. Nang matapos na niya ay kinuha niya yung pinahawak sa akin na kamangyan at inilagay sa bao na may laman ng baga ng uling. At bago niya ito initapat ay pinausukan sa akin. Maya-maya ay may nabuo sa kamangyan na nilagay ni Lola. Hugis maliit na tao yon. Sabi ni Lola, pinaglaruan daw ako ng mga kung tawagin ay ansisit. Isa umano itong matatandang diwende na nais daw makipagkaibigan sa akin. Kaya ganun umano ang nangyari sa akin. Mabuti at puti daw ang nagka-interes sa akin na paglaruan ako noon. Kung sakaling itim umano, hindi lang daw yun ang mangyayari sa akin. Makalipas ang ilang linggo ay naging ayos na rin ako. At hindi na ako masyadong pumupunta sa likod bahay, lalo na sa kulungan ng baboy at sa kanal na malapit sa bundok.